Tiklo sa Parañaque ang dalawang Tsino na nangikil ng kanilang kapwa Chinese kapalit ng umano'y pagpapalaya sa kaibigan ng biktima na dinakip daw ng pulisya. Dating POGO workers sa bansa ang mga sangkot at ang isa, pugante pa sa China. Nakatutok si June Veneracion. Exclusive. Walang kamalay-malay ang Chinese national na naka-shorts at green na t-shirt na may papalapit sa kanyang mga pulis. No. Back. Where police? Where police? Hey. Where police? No. Give me the bag. Give me the bag. No. May isa pa siyang kasama na mabilis ding pinusasan. Entrapment operation ito ng Special Operations Unit ng Southern Police District sa Parañaque City Miyerkules ng hapon. We are arresting you for the crime of estafa. Ginawa ang entrapment dahil sa sumbong ng isa ring Chinese laban sa dalawa. Nagsimula ito na makatanggap daw ng litrato ang complainant mula sa isang suspect na nagpapakita na nakatali ang kanyang kaibigan sa harap ng Parañaque Police Station. 2 beses daw hininga ng pera ang complainant na umabot sa 250,000 pesos para mapalaya ang kaibigan. Yung pangatlong hingilan ng suspect ay nagduda na yung complainant at nag-chat siya through his friend na sa Parañaque City Police Station kung meron ba talagang nahuli na Chinese national. And he found out na wala. Dito na niya nakumpirma na niloloko lang siya ng kanyang kaibigan sa tulong ng kasabwat. Kaya nagsumbong na siya sa mga pulis para ipahuli ang dalawa. Yung ating mga nahuli mga suspects ay kakasuhan ng robbery extortion dahil yung kanilang paghingi ng pera ay mayroong threat. Wala pang pahayag sa ngayon ng mga sospek. Sa investigasyon ng PNP, lumabas sa mga dating POGO worker ang mga sospek at ang complainant. Nalaman din na pugante para sa China ang isa sa mga naaresto dahil sa pagkakasangkot sa credit card fraud. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Simula sa susunod na linggo, mapapanood na online ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan ang pangako ng komisyon matapos nitong ilabas ang guidelines para sa pagla-livestream na tangi na lang hinihintay para matuloy na ito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mula noong simula, hindi nasisilip ng publiko kung ano ang nangyayari sa mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure at hindi naririnig ang mga isinisiwalat ng mga testigo para raw maiwasan ang trial by publicity. Sa gitna ng mga panawagang buksan ito sa publiko, inanunsyo ng ICI noong isang buwan na ila-livestream na ito. We will now go on live stream next week. Once we get to be able to have the technical capability with us already. So again, I repeat, we'll be doing live stream next week. Pero hindi rin ito nangyari. Kailangan pa raw bumalangkas muna ng guidelines. Ngayon, ang hinihintay na guidelines na yan, inilabas na ng ICI. Sa susunod nilang hearing sa susunod na linggo, sisimula na raw i-livestream pero maaring hindi lahat. The Independent Commission for Infrastructure, or ICI, hears and acknowledges the Filipinos' clamor for transparency. To hold accountable those responsible for the anomalous infrastructure projects, the Commission has decided that the hearings and proceedings of the ICI shall be live-streamed, except in cases where there is a need to hold an executive session. Dahil hindi mapapanood ng buo ang mga hearing kapag ng executive session o closed-door session, tanong sa ICI, hindi naman kaya maabuso ito kung may nais ilihim sa publiko? Sagot ng ICI, tinukoy naman sa guidelines kung ano lang ang pwedeng dahilan para payagan ng executive session. Yung information na maaring ibigay ng ating resource person, nakakonekta sa national interest or national security. Pagka yung informasyon, it will put the life and safety of an individual in imminent danger. Tapos pagka ito ay would interfere in the enforcement of in the investigation, mababasa ninyo kasi yung mga legal basis natin o yung mga rason for executive session ay nakasulat doon.
Pwede ring mapagbigyan ng executive session kung magdudulot ito ng unwarranted invasion of personal privacy o labis na pagkakalkal sa personal na impormasyon. Tinimbang daw kasi nila ang karapatan ng publikong malaman ang katotohanan at ang karapatan sa privacy ng mga individual. Paano naman kaya yung mga nagdaan ng mga testimonya? It will retroactively act to the previous hearings. We will coordinate with them kung papayag sila or if it is something which has to be covered by executive privilege. General rule, live streaming, but they can request for executive session kung may grounds. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, gaya ng maraming Pilipino, naghahanap na rin ng sagot ang grupo ng mga negosyante sa tanong na kailan may mapapanagot sa katiwalian. Pangako ni Public Works Secretary Vince Dizon, walang ligtas at walang sisinuhin ang investigasyon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa dinami-dami ng mga investigasyon sa maanumalyang mga flood control project, ang hinihintay daw ng mga negosyante, kailan daw kaya may mapapanagot. Let the law takes its course, but they have to keep in mind that the public are looking at the results. There must be some finality. Para naman sa grupong Foundation for Economic Freedom na ang advokasya ay pagsusulong ng economic growth, pabalik-balik na lang ang problema sa korupsyon. That problem of corruption will keep coming back because the system really incentivizes politicians to steal, you might say steal from the government in order to keep themselves in power. Ayon sa business community, bukod sa pagpapanagot sa mga opisyal at mga individual na may kinalaman sa katiwalian, mahalaga raw ang pagkakaroon ng reforma para sa pag-unlad ng bayan. We actually need reforms in the system. This is a great opportunity because of the public outrage to keep the pressure on our legislators to pass the long-delayed and much-needed reforms. Magandang balita na umuusad ang investigasyon pero patuloy ang mga problema sa bayan kaya mahalaga ang pagbabago. There's hope for the public because our government, I think, is doing their best. But we need to put pressure that people should be made accountable. Kulong, conviction, bantayan natin, let's be patient. Pangako naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, wala silang ililigtas sa ginagawa nilang investigasyon. People will be held to account, no matter who they are, no matter how close they are. If the evidence leads to them, they will be held to account. Ang Philippine National Police nakapag-issue na ng subpoena sa ilang individual na kailangan sa ginagawang investigasyon ng ICI. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Di umano maghahain ng ombudsman ng mahihinang kaso kaya dadaan sa masusing investigasyon ang mga inirekomendang kasong plunder at iba pa laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng sa loob ng ilang araw o buwan yan maihahain. At nakatutok si Mariz Umali. Matapos humarap sa pagdinig ng Senado para sa 2026 budget ng Office of the Ombudsman, siniguro ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi magiging bara-bara ang paghahain ng mga kasong plunder, graft at bribery laban kina late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sabi ni Remulla, posible itong mangyari sa loob ng ilang araw o buwan. Pag meron silang allegations doon na hindi suportado ng ebidensya, ikakalap muna namin yan para maging basis ng filing. We don't want to file weak cases. The cases have to be properly vetted and prepared. Paliwanag ni Ombudsman Remulla, dadaan muna ang mga isinumiting ebidensya ng ICI sa evaluation, fact-finding at kung kinakailangan preliminary investigation bago magpasya kung itutuloy ang plunder, graft at bribery cases. Gayunman tiniyak niyang marami pang kasong isasampa kaugnay sa maanumalyang flood control projects bago matapos ang taon. Marami na under preliminary investigation. There are at least
Siguro 15 cases right now under PI. 14 or 15 cases. Hindi raw magagamit ng Ombudsman ang Senate testimony ni dating Marine Technical Sergeant Orly Guteza dahil hindi pa ito muling nanunumpa sa harap ng Ombudsman. Hindi rin anya sasapat bilang ebidensya ang mga isiniwalat ni Ko sa mga video na in-upload niya sa kanyang social media dahil hindi rin ito pinanumpaan. Well, it gives us a few clues on what transpired from his point of view or in accordance with his state of mind. Sa pagdinig ng budget ng Ombudsman, inungkat ni Senador Rodante Marcoleta ang sagutan ni Remulla at Senador Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee hearing noong Setyembre. Sometimes you have to bend the law. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yeah. Yes, sir. Kanina, pinagsusori ni Marcoleta si Remulla. Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. And this will be good for the country. And this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the Ombudsman to say it for himself. Pero hindi pinagbigyan ng Senado ang hiling ni Marcoleta na suspendihin ang rules. Paglilinaw ng sponsor ng budget ng Ombudsman na si Senador Win Gatchalian, Wala hong intention to bend the law. No, that's very clear. In fact, ang prinsipyo po ng ating bagong ombudsman is to follow the law and uphold the law. Dahil naniniwala siya na ang rule of law is supreme, Mr. President. So, para lang klaro, no, na itong nasabi niya ay isang figure of speech, pero wala hong intensyon na baliin po ang batas. kalaunan tinanggap ang proposed budget ng Ombudsman at isinumite para sa approval sa second reading. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sa nalalapit na holiday season, bida na naman sa maraming handaan ang lechon. Kaya para sa mga pig grower at iba pang nag-aalaga ng baboy, importanteng healthy at ligtas sa sakit ang mga baboy. Para matulungan sila, may innovation na ang goal, mapabilis ang pagdetect at pagkalat ng sakit na African swine fever. Tara, let's change the game! Nitong Nobyembre, pansamantalang isinara ang ilang lechonan sa La Loma, Quezon City. Makaraang magpositibo sa African Swine Fever o ASF. Kasunod yan ng random inspection ng Quezon City Veterinary Department at Bureau of Animal Industry. Yung pong ASF ay isolated po sa La Loma at kaya nga po isinara na natin kagad upon the recommendation of the Bureau of Animal and Industry para hindi na po kumalat sa iba pa. Ito yung usual na laboratory na ginagamit when detecting ASF. And usually, from submission ng sample to releasing ng result, it takes 2 to 3 days. Para maiwasan ang pagkalat ng sakit, what if may mas madaling paraan para ma-detect ito? Sagot na yan ng Tuslob Rapid DNA Extraction Kit. Developed by John Paulo Jose from DOST Industrial Technology and Development Institute. Hango ito sa salitang Bisaya na tuslob, ibig sabihin, to dip. One vital component dito po sa loob ng extraction kit ay itong proteinase K, which is a chemical used to break down the cells to extract DNA. With Tuslob, ASF detection is down to 3 simple steps. Dip, detect, done. We develop a dipstick that can capture DNA without any use of equipment. And for the BIPTech naman po, yung aming qPCR Master Mix Kit is we develop it na pwede siyang gamitin sa labas ng laboratory. So, pagkatapos po ng ilang proseso ng incubation, tsaka dipping, pag nakarating na tayo dito sa dulo, nahalo na natin dito yung dugo,
Yan, kukunin na natin yung DNA extract at ililipat dito sa premix tube ng PCR detection kit. Nandito na tayo sa final step. Ipapasa ko na itong premix tubes kay Sir Paulo na isasarang na niya dyan sa portable qPCR machine. Nandyan po yan for an hour and a half. And then afterwards, lalabas na yung resulta na ma-access natin pareho sa inyong mga laptop o kung may cellphones kayo, pwede nyo rin yang ma-access dito. Target ng DOST Industrial Technology and Development Institute na maisapubliko ang Tuslob Rapid DNA Extraction Kit sa susunod na taon. There you have it mga kapuso, a game-changing innovation that will bring the gold standard in ASF detection to the field. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Sa kabila ng malakas na hangin at daluyong na dala ng superbagyong Uwan, nanatiling matatag ang ating ipinatayong school building sa Catanduanes. Bukod sa dito hinuhubog ang kinabukasan ng mga mag-aaral, naging silungan din ito ng ilang residente sa panahon ng kalamidad. Kakulangan sa mga silid-aralan ang isa sa kinakaharap ng mga guro sa Bakak Elementary School sa Bagamanok, Catanduanes. Noong nakaraang taong kasi, isa ang eskwelahan sa sinalanta ng Bagyong Pepito. Lubhang napinsala ang mga silid-aralan na tuluyan ng hindi mapapakinabangan sa paghagupit naman ng Super Typhoon Uwan. Simula po ng Pipito, Typhoon Pipito, hanggang ngayon po, na dumating na naman si Typhoon Uwan, hindi pa po na-repair. Yung mga yero po, natanggal. Yung mga trusses na mga bakal, nasira po. Mahalaga na matibay, maayos, at higit sa lahat, komportable ang mga mag-aaral sa kanilang silid-aralan. Nalayunin ng Kapuso School Development Project ng GMA Kapuso Foundation. Ang ipinatayo nating 3 Kapuso classroom at hand-washing facility sa Mabini Elementary School sa bayan ng Panganiban at ang 7 Kapuso classrooms sa Palta Elementary School sa Virac hindi natinag. Naging sandalan nga ito ng pamilya ni Clarita. May tiwala po sa pagkakagawa nito ng GMA. At totoo naman po talaga, hindi naman po na wala namang kahit anong nabaklas. Si Gary saksi raw kung paano pinatayo ang mga silid-aralan. Nakita ko yung trabaho talagang matibay. Karamihan sa kanila, pumupunta sila dito. Tapos pag may mga sakonang darating, sinigurado natin na matibay yung ating mga classroom. Pagdating sa lindol, especially sa typhoon. Dahil nga yung Catanduanes, situated siya sa daanan talaga siya ng mga bagyo. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.